Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagbabala natin Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, ating aminin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hiniram. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayoy luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panglupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na iyaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati. Tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang magpapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulusta nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya ito at tinanong, ano ba ang naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buong pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ito ang una, gaano ang iyong utang sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis. Ito ang kasulatan. Sa iyong pagkakautang, dali, maupo ka. Gawin mong 50, sabi ng katiwala. Tinanong man niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng pagkakautang mo, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ng mandaraya na katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa ng makadiyos. Ang uuding balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At ngayon sa atin pong ebanghelyo ay tayo po ay hinahamon ng kwento tungkol po sa isang tagapamahala na humaharap sa tinatawag po nilang dismissal. At sapagkat siya ay mapanlinlang, hanggang sa huli, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para harapin at masecure yung kanyang future kung sakali man siyang ay alisin. Habang ating tinitignan, ito'y tungkol sa dishonest manager o tagapamahala. Pero nag-aalay ito sa atin ng karunungan, aral at responsibilidad na pwede po nating magamit sa ating buhay paglalakbay bilang Kristiyano. Una po, tignan po natin hindi po yung kapangitan ng ugali niya. Tignan po natin yung resourcefulness niya. Kung papaano niya ginamit ang kanyang katalinuhan. Though ginamit niya unethically, nagde-demonstrate naman ito ng resourcefulness at proactive approach sa problema. Ang aralin natin doon yung pagiging proactive niya at resourcefulness niya. At wag naman sanang mahulog tayong lahat sinagatibo na pamamaraan at makatuon lamang sa kanya-kanya po nating sariling pamamaraan at kalimutan na natin ang pagiging mabuti. Pangalawa na dapat po nating tignan ay ang accountability.
Dito po, isinasaad sa atin ng ating Ebanghelyo ang kahalagahan po ng accountability. At ito rin po sana ang makita natin, bilang mga mananampalataya, na binibigyang diin dito kung saan yung responsibilidad niya. Yamang ginawa niya at ginamit niya sa mali, it seems na ito po'y lihim, seemingly hidden. And yet, ito po ay eventually come to light at ito po'y nalaman ng kanyang amo. Dito po binibigyang diin ang pangangailangan po natin sa integridad, transparency in our dealings in these worldly affairs. Pangatlo po na dapat nating makita, mga kapanalig, ay ang long-term perspective. Yun ang natignan natin. Kasi doon lang, para lang sa kanyang benepisyo, pero nung tatanggalin na siya, tinignan niya yung long-term consequences ng kanyang action. At gumawa siya ng paraan, do mali pa rin. Pero sanang makita natin doon, magkaroon din sana tayo ng long-term plan. Long-term plan para po sa atin pong pundasyon at integridad at ethical values. Kaya't sana po ay maintindihan natin ang bagay na ito sa ating buhay bilang mananampalataya. At ang gusto ko pang tignan natin dito, mga kapanalig, yung navigating difficult situation with integrity. Dito po, mga kapanalig, ay yung manager ay humaharap sa matinding hamon. Pero ang kanyang tugon ay self-serving pa rin and unethical. Ito po'y hinahamon tayo, mga kapanalig, na pag tayo po'y humarap doon sa mga difficult situation ng ating buhay, all these challenges is inviting us to navigate the negative situation with integrity at maghanap tayo ng solusyon that is both effective and morally sound. Hindi dahil tayo po'y nagigipit sa patalim kakapit. Kaya nga po, mga kapanalig, ang aking pong iiwan po sa inyo ay mumunting paalaala. At kung tayo po'y nagigipit, huwag sa patalim kumapit, ngunit kay Kristo lalapit. Anumang pait ay sasapit sa atin ang liwanag at pagpapala. Kaya't sana, anuman po ang kanya-kanya nating pinagdadaanan, matuto nating balansehin ang pangangailangan po natin sa tinatawag po nilang long-term at short-term. Ang pakita po natin dito at sa buhay natin ay mas mapalalim nating lalo ang pagbabalanse natin sa short-term at long-term. At huwag tayong magstay lang doon sa short-term kasi mahaba naman ang lakbayin natin sa mundong ito, ay matuto tayong magkaroon ng tinatawag po nilang responsible choices that will prioritize our well-being and also the well-being of other people. Sana sa araw na ito ay mapag-igting nating lalo ang atin pong gawain sa pagpapakabuti. Sabi nga, piliin natin ang maging mabuting Kristiyano. Piliin natin ang maging mabuting tatay, maging mabuting nanay, maging mabuting anak, mag-aaral kaysa kahapon. At ang ating kahapon ay dalhin natin hindi pang pait, kundi ang aral sa pagharap natin sa panibagong yugto ng ating buhay. Amen. Manalangin tayo, mga kapanalig, sa Ama na tumawag sa atin upang maging tapat na tagapamahala
tayo ay sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig at para sa kabutihan po ng lahat. Sabihin natin, Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panglipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang mga pansarili nating kahilingan at ang mga kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Makalangit na Ama, tulungan mo kami, mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, naming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapanalig, kapag ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong dakilang awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayo rin. Ta sa Diyos sa inyong puso't diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, tayo nilikha mo at pinangasiwa mo sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't kaysa ng mga anghel, nagsising awit ng papuri sa iyo.
Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Hiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Hindi naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuglo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, si Onesto naming Obispo, tanang kaparian, mga relihiyoso, at ang mga kapanalig naming nakikibahagi sa banal na misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na ang mga pangalan na nakalagak dito sa iyong altar na ngayon ay aming ipinagdarasal. Kawat, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, na kanyang kalis ni isang esposo, kaisa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na kagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami at sa atang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilihis na kapahamakan, samantalang aming pinanabigan, ang dakilang araw magpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon, Panginoon, ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kabanalig, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kabanalig, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Mapapalad tayong patuloy nagtitiwala at sa Kanya'y naniniwala. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, tayo po'y manalangin para sa ating mga kapatid na yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming mga hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito, na natili na nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan sila ng katahimikan sa iyong kaharian. Pakalinisin mo anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyo na walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan po ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang mga espiritu na makapiling sana nila ang iyong kalulatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo at ng mahal na ina ni San Jose, patron na mapayapang kamatayan. Amen. Amen. Ito na rest, grant them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginampanan sa aming banal na pagkikinabang upang sa pagdasalo-salo ay maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon At sumayo rin. at tanggapin niyong pagpapara ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naihandog na, humagat manatiling tapat na alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos.